Hearts Night ng young couples. Siyempre, isama na din natin yung mga singles. So, sabay na po yan. And at the same time, God's willing, if God's will, meron pong mission sa Kapangan Benguet, sa JC Terrace Kapangan Benguet. At ito po ay subject for prayer din sa lahat ng mga couples na sasama ay medyo kailangan natin ipanalangin kasi mag-mission po kayo doon, magsi-seminar, at kung ano po yung nais ipagawa ng Panginoon ay mangyari po ayon sa kanyang kalooban. And subject for prayer ulit, Malaya Concert, Evangelistic Concert, Crusade sa sa JCTLS Payong. Pag-pray natin ito dahil ang purpose po lagi ng ating mga evangelistic crusade is to bring more souls sa paanan po ng ating Panginoong Jesus. Na sila po ay maligtas sa pamamagitan ng mga ginagawa nating concert na kasama po ang mga bata. Salamat sa Panginoon for their participation sa ganitong mga gawain ng church. And yung pong April natin, pag-usapan po nung education head, 16 team, saka yung mga kasali sa kids ministry, yung about BBBS, kung kalooban ng Panginoon, magkaroon po tayo ng BBBS this coming April sa lahat po ng JCTLS Rizal. So medyo po ito, medyo magastos pero need po ng mga simbahan na maalagaan din po yung mga bata. And ito po yung parang pinakamalaking gawain so far for 2025, yung Tacloban mission natin. As early as now, we are planning na itong mission natin, Evangelistic Crusade and Medical and Dental Mission sa Tacloban is last week ng May, after ng election. Ngayon, actually, naka-aeroplano tayong lahat. Pero, kung may mga doktor tayo at mga medical and dental na kailangan bumalik agad, pwede naman silang mag 3 days lang. Pero yung, alam ko, yung praise and worship team, baka mga 5 or 6 days tayo doon. Kailangan bumalik tayo dito ng Sunday para sa service. And kung kayo po ay hinihipo ng Panginoon na kayo ay sasama, ngayon pa lang, ipadala na po ninyo yung, maglista na po kayo ipadala kay Tintin o kay Chay ang inyong mga pangalan, ang inyong ID, para po makapaghanap sila ng mas mababang presyo ng eroplanong sasakyan po natin. So, ayan po. At ako'y naniniwala na ito po yung confirmation ng sinabi ni Pastor Jolly na there will come a time na ang laman ng aeroplano ay taga JCTLS. It is really happening now. Purihin po ang Panginoon sa Diyos po ang lahat ng pabori. And June 31st year anniversary po natin. 31st na. July, August, September, October, November, wala po tayong schedule. And finally, yung December po natin, ito po ay confirm na kids camp sa Tanumay. Lahat po ng JCTLS, Rizal na mga bata ay magtitipon-tipon po sa Tanumay. And we are praying for financial provisions kasi po, ang dami po natin gastusin at mayaman naman ang ating Panginoon. And I believe that the Lord will continue to bless each and every one of us kasi si God, nagpo-provide din siya ng mga provisions through us as a member of the body of Christ. And let us just pray na may mga supporter po tayo from outside, pero medyo limitado din po, kaya tayo po ay magbigay ng sapat, tapat, at masaya sa ating po Panginoon for this purpose. At ayun po. At si Brother Randy at si Sister Ana ay tinatawagan ko dito sa harap. Saka si Brother Ramer at Sister Melissa.
Sila po ay officially isesend natin sa Pinagsabiran at sa Santo Niño. With the assistance of Pastor Stephen Anbal, at ipag-pray po natin na yung Daong at Kuyambay, napakarami na pong mga young people ngayon ay let us pray na maging Sunday na din ang inyong gawain sa lugar na yun. And let us pray for workers. Sa Matthew chapter 9 verse 37, sabi niya, the laborers, sabi niya, the harvest is plentiful, but the laborers are few. So pray for the Lord of the harvest that He may send workers sa ating po sa vineyard ng Panginoon. So yung mga wala pong ginagawa dyan pag Sunday, abalahin na po natin yung ating buhay sa paglilingkod sa Diyos para hindi po tayo natatangay ng sanlibutan. Once we are obliged to obey God, wala na pong puwang ang sanlibutan. Kaya maraming taong nagkakasala kasi pag wala silang ginagawa, nagdi-daydream sila kung ano-anong iniisip. But if you are busy in the vineyard of God, lahat ng oras mo ay para sa Panginoon. So, Brother Randy and Sister Ana, Sister Melissa, and Brother Randy, tayo pong lahat ay tumayo at sila po ay officially sinesend natin for His glory sa Church ng Pinagsabiran at sa Church ng Santo Niño. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kay Brother Randy, kay Sister Ana, kay Brother Romel at kay Sister Melissa sa kanila pong pagtugon. Sa hamon mo na magamit po sila, Panginoon, sa iyong simbahan. Una, sa Church ng Pinagsabiran, tulungan mo po ang mag-asawang ito na maging committed sa kabila po, Panginoon, ng kalagayan nila ng simbahan doon. Kami po'y naniniwala na gagamitin mo sila, bibigyan mo po sila ng knowledge and wisdom kung paano aayusin ang church, kung paano tuturuan ang mga member. Kasama po si Pastor Joshua, Lord God, kami po'y naniniwala na ang simbahan ng Pinagsabiran ay magiging maayos at ikaw po ang mag-provide ng lugar para sa kanila. Pagpalain mo po ang mag-asawang ito, ikaw po ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan, maging ng kanilang pamilya, pagpapalang spiritual, financial, material, emotional, iligtas mo po sila sa mga sakit at karamdaman, sa anumang aksidente, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe, sa malayong lugar. We declare, Father God, protection to be upon them by the power of the blood of Jesus and cover them with your most precious blood always as they travel, as they follow you, as they obey you. We also pray, Father God, for Brother Ramel, Lord God, and Sister Melissa, Lord, na sa kanilang pagmumotor. Sila po'y tulungan mo, ingatan, patnubayan. Napakarami din pong tao sa Santo Niño, Lord God. And I pray and declare anointing to be upon His people, Father God, in the name of Jesus. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng talino na nagmumula sa iyo upang sa ganon ay ma-share po nila ang iyong salita sa mga taong nandun. At salamat din po, Panginoon, sa pagsuporta ni Pastor Stephen, ni Sister Beth. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbalak sa kanila. And we also include in our prayer yung Daong at yung Kuyambay Church, Father God, na nawa yung Daong napakarami pong member, mga kabataan, nawa magkaroon po ng Sunday service upang sa ganun din po ay maging maayos po, Panginoon, dito. Maraming salamat po and declare blessing to be upon Brother Ramel and Sister Melissa. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Ikaw po mag-provide sa kanila ng financial na pangangailangan at higit sa lahat spiritual knowledge and wisdom that comes from you, Lord. At tunay nga na magtagumpay po sila sa lahat ng kanilang gagawin sa pagtatalaga namin sa kanila sa mga simbahan na kung saan ay doon po sila nagkatiwala. We thank you, Father God, and on behalf of JCTLS Philippines, we declare, Father God, blessing to be upon them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. And ayun po, ako po ay nananalangin, tayo po lahat, magtulungan po tayo dahil sa pagpapahayo po natin sa kanila, tama po yung sinabi ni Pastora Yuli na kailangan maging balanse tayo. Dapat may panggas sila, dapat mayroon din naman silang madadalang kahit ano doon sa pupuntahan nila kasi mga kabundukan yun.
And that's why we really need financial support coming from God through us. So this time, praise the Lord, kasi tayo may makarinig ng salita ng Panginoon at tayo po'y makinig. Tinatawagan ko po si Pastor Pien for the Word of God. God bless everyone. Good morning po sa mga kasama at may Bible po tayo ay makipagbukasan po tayo sa Genesis 8:20-22 yung scripture reading po natin kanina. Kaya po natin lumayo. At basahin po natin ang ating scripture sa Bible. Buo siya isa sa bawat kalisay at ibon, at ibon bilang ito. Ang aming Yahweh ang mababasahin nito. Sinabi niya sa sarili, hindi ko lang susupain ang lupa tayo sa gawa ng tao. Pagkapat alam ko masama ang kanyang isipan, balat ang nakapataan. Hindi ko na ituloy muli ang mga buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang narito buo ang daigdig, at kanin, lalaki sa atin, at ng lahat, kanilig, at lamig, araw at gabi, hindi mapapatid. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po sa Biblia muna. Panginoon, muli ka po ibang puso at papasalamat, Lord God, sa kapulutihan mo at katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na itinagkalog mo po sa amin at kung saan kami sa umaga nito ay napuri ka namin, nasampa ka namin sa mga awitan, na itaas ka namin, Lord God, sa mga patotoo, ang kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Lord God, na hanggat kami nabubuhay, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang aming pupurihin at sasangayin. At sa umaga nito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ang dalangin po namin, O Lord, ay nawa, patuloy niyo pong buksan ng aming mga puso at isipan. Patuloy nga na makita po namin ang mga katotohanan na nakalagay sa iyong salita, O Lord. Nawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ikaw magturo sa amin. Pagbuhin niyo po yung aming mga puso at isipan ng aming buong buhay to conform us to the image of your Son, Jesus. At tunay nga, Lord God, ikaw malakilas sa aming buhay. Guide us, O Lord. Tago niyo po kasi likuran dahil walang kaalaman na nagmumula sa akin. Lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa iyo at mula sa iyong salita, Panginoon. We bless you, Lord. We honor you and we love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Salamat sa Lord. Dahil po natin mga kapuna. And salamat sa ating Panginoon sa kabuti niya sa buhay ng bawat sa atin. So napakaraming ginagawa ng Lord, ng katapatan niya sa buhay natin. And tayo na-amaze sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, of course, tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating series. Sa Bible series natin, the last Sunday, napag-aralan natin Genesis chapter 7. At nakita natin doon na yung sa pinakamasalimuot, diba? Pinakamatinding display ng galit at paghusga ng Lord sa kasalanan, which is yung Noah's flood. So, ang nangyari nun, lahat ng hininga, lahat ng may buhay sa buong mundo, lahat ng mga hayop, sa lupa, mga ibon sa himpapawid, siyempre, damay ang tao, 100 million plus na tao ay nalipol dahil sa baha. And kita natin na sa kabutihan ng Panginoon, ano pa rin yung grace ni Lord, bagamat dinidisplay niya yung holiness and yung justice niya, no? Sa pamamagitan ng paghusga sa kasalanan, sa pamamagitan ng paglunod sa baha. Nandun pa rin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Noah. Makita natin na because of Noah's faith, ay siya at ang kanyang buong sambayanan ay ang kanyang pamilya lang pala 8 lang kasi sila ay nabuhay at nailigtas. And of course, makita natin doon na sa pananampalataya ni Noah, because of his faith, siya ay naligtas, he found favor in the eyes of the Lord, nalugod ang Lord sa kanya. Kasi of course, sabi ng Hebrews, without faith, pag walang pananampalataya, we cannot please God. So, ibig sabihin, si Noah, na-please niya si Lord is because of his faith. At nakita rin natin na dahil sa kanyang pananampalataya, because of Noah's faith, nakita natin na siya ay namuhay ng righteous, siya ay blameless, at siya ay walk closely with the Lord. Ibig sabihin, dahil sa iyong pananampalataya sa Lord, kitang-kita sa kanyang buhay. Nakita natin sa kanyang buhay na siya ay blameless na sumusunod sa Lord.
talagang alam mo, may pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon. In spite of lahat, out of 100 million plus tao nung parang si Noah lang ang sumusunod sa ating Panginoon. At sa lahat ng ito, dahil doon sa kanyang pananampalataya, binilang si Noah sa mga great men of faith in the Bible. Ngayon, nakikita natin, nasasaksihan natin yung kung gaano kagilagilalas ang Panginoon sa buhay ni Noah. At sa ating pagpapatuloy po ngayong umaga, ay tayo naman ay pupunta na sa chapter 8. At sa buong chapter po nito, yung account na yan, ay yung time naman na nawala na yung baha. Yan, good news na. So, humuhupa na yung baha, natuyo na yung tubig, at lumabas na sila Noah sa ark. Okay, so kasi sa chapter 6, nakita natin din yung bago, yung state, bago bumaha, yung state ng sangkatawan, ng salibutan. Chapter 7, yung mismong baha, nakita natin kung paano nangyari, kung paano bumaha, at kung paano sila naligtas sa ark. At ngayon ang Genesis chapter 8, ay makikita naman natin yung kanilang paglabas o pagdahon sa paglabas sa ark. So kung may Bible po tayo sa Genesis chapter 8, na interesting sa English, babasahin ko po sa English Then God remembered Noah and every living things and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth and the waters subsided. So pag binabas niyo ito, interestingly, kasi again, makikita natin dito sa Genesis chapter 8, di ba ginamit dyan yung term na God remembered Noah. So ulat nung sa Genesis chapter 6, di ba nakalagay doon, God repented. Di ba pag binabasa mo yun, parang contradicting sa nature ng ating Panginoon. But again, these are examples of biblical anthropomorphism. Okay, lagi natin inuulit-ulit yung salitang yun ang nakakabulol. Biblical anthropomorphism. Ibig sabihin po, yung mga writers ng time na yun, specifically sa Old Testament, gumagamit sila ng mga words to describe human character, human emotion, para describe ang ating Panginoon. Diba? So, ibig sabihin, technically, hindi naman talaga nagsisi ang Lord. Kasi of course, alam niya lahat. Technically, hindi niya naalala. Kasi hindi naman nakakalimot ang Panginoon. So, it was just saying, gumagamit ang writers ng mga words to describe yung emotion, yung character ng Panginoon in a human terms. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo na baka sabihin nyo, ay, napalimutan ni Lord. Naalala niya na, si Noah nga pala, naiiwan ko doon. No, walang ganun sa Panginoon. Ang Diyos ay laging naaalala tayo. Kaya pag basahin niyo po yung Tagalog, mas malinaw yung term. Sabi sa Tagalog, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah. Di ba mas magaling ang term? So, ibig sabihin, hindi nawala sa isip ng Diyos si Noah at ang lahat ng passenger ng Noah's Ark. Ang ginawa ng Lord, kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang bumupa ang tubig. Una, yun, pinaihip niya. Pangalawa, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Pangatlo, patuloy na bumupa ang tubig pagkataan ng 150 days na mabara. So makikita natin kung anong ginawa ni Lord. Pinaihip niya yung hangin, no, para bumaba yung tubig. And scientifically speaking, tama to. Kasi di ba ang waves, paano gumagalaw ang mga alon sa dagat, sa mga ilog? Bakit? Hangin, di ba? Kaya yung mga barko, yung mga manlalaya, hindi sila pumapalaot pag malakas ang hangin. Kasi delikado, malakas ang alon, gumagalaw ang dagat. So technically speaking, tama ang Panginoon dito na ginamit yung hangin para paalisin, pa-remove yung waters na para mapababa yung baha. So nakita natin na sinara ni Lord yung mga bukal na naglalabas ng tubig. So tumigil ang paglabas at tumigil din ang pagbuhos ng ulan. So after 150 days, ibig sabihin, bumaba na yung baha. So grabe yung scope, no? At sakop ng baha yun. Kasi nga worldwide, dito pag nababalan tayo, ilang araw lang wala na yung baha. Pero since ito ay worldwide, buong mundo, 150 days ang kinailangan. Ilang buwan yun. Halos, 5 months. Diba?
So grabe. Grabe yung scope ng baha na to. Verse 4, sumalsad ang barko sa bundok ng Ararat. Noong ika-17 ng 17th araw ng ika-7 buwan. Very specific, no? Pinapakita lang din yung accuracy ng scripture. Verse 5, patuloy ang pagbupa ng tubig at ng araw ng ika-10 buwan, lumitaw ang paluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng apat na pung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at na kanyang ginawa. So, ibig sabihin, after 150 days, sumupa yung barko, sumadsad ang arko sa Mount Ararat. Yung background po niyan, yan yung sinerge ko sa internet, yan yung Mount Ararat ngayon. No, na makikita natin sa Turkey. So, yan ay totoong lugar sa Mount Ararat. So, paglabas ni Noah, pinalabas din sa verse 7, pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. So, unang ibon, ito very interesting kasi sa mga kids story, no? Sa mga kids church, pinalabas ni Noah yung mga ibon. So, ayan. Kumbaga, si Noah yung kauna-unahang nag-alaga ng kalapate. So, yung mga taga-tanan dito, marami nag-aalaga ng kalapate. Si Noah, ang kanilang ginuno. So, ano yung pinalabas? Uwak. Okay, so, nakakatuwa kasi hindi naman sinabi kung bumalik. Most probably hindi kasi siyempre uwak is scavenger bird. Malamang sa nanginain siya sa mga pangkay na palutang-lutang. And verse 8, pagkatapos ito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tignan kung wala ng tubig. Palibhasa, lagana pa rin ng tubig, hindi makalapag ang kalapati. Kaya ang ginawa ng kalapati, kaya nagbalik ito at muling pumasok sa ipinasok ni Noe sa barko. So, pangalawang ibon na pinalipad ni Noe is kalapate. So, pag nakakatuwa. So, pag nakita yung mga bata dyan na nagpapalipad ng kalapate, maalala natin si Noah. Bacher. Victory. So, yun. Si Noah pala yung originator, no? At may kita natin na yun, pangalawang ibon na kalapate. So, mamaya titingnan natin specifically, kasi mamaya, dudaan natin. At verse 10, pitong araw na paghihintay si Noe, at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati again. After 7 days, so palipad siya ng kalapati para check niya kung talagang bumababa na yung tubig. Verse 11, pagbalik nito, kinagabihan, ito ay may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Wow, so good news. Kaya natiyak ni Noe na bumababa na yung tubig. Kaki na ang tubig. So ayan, may dahon na, may mga tumutubo na, may mga may mga plants na. So, ibig sabihin, may mga lugar na natutuyo na at hindi lahat ay baha na. Verse 12, nagpalipas again ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati at hindi na ito bumalik. So, hindi na bumalik, ibig sabihin may dry grounds na, may nanirahan na siya, mumupa na talaga yung baha at pwede na muling panirahan ang mundo. So, verse 13, nakalagay po dyan, noon ay 601 taong gulang na si Noe, 601 years old na si Noe. Nang unang araw, ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Verse 14, ng ika-27 araw, ng ika-2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. So, praise God kasi after 370 plus days na pag-i-stay ng baha, ng pag-i-stay nila Noah sa Ark, diba? Natuyo na rin yung lupa. Matapos ng pinakamatinding parusa, ng pinakamatinding display, ng pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan sa history ng mankind, nakita natin na after 370 days ay natapos din. Kaya sinabi, verse 15, nakita natin, sinabi ng Diyos kay Noe. So since tapos na, tuyo na, sabi ni Lord kay Noe, pero yung paglabas sa barko, inaantay pa ni Noe instruction ng Lord. Di ba pag tayo yun, di ba pag pupunta tayo sa isang lugar, pag nandun na tayo, nakita natin yung beach, nakita natin yung dagat, labas na no? Excited?
Pero si Noah, kahit makita niya natutuyo na, he was waiting for God's instruction. So sabi ni Lord kay Noe, okay, lumabas ka na sa barko, kasama ng iyong asawa, mga anak, at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. Verse 18, at lumabas nga si Noe, at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, mga anak, at mga gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon, ayon sa kanilang uri. So these verses marks the new beginning, no? Panibagong simula para sa sangkatauhan. Panibagong simula para sa sanlibutan. Na dahil sa kasalanan ng tao mula kay Adan, kailangan lubigin, parusahan ng Diyos ang tao, which is God. Dahil ang Diyos ay banal, dahil He is holy, He is righteous and just, ay pinakita niya at pinamalas niya ang kanyang paghusga at pagpaparusa sa kasalanan ng sanlibutan. Of course, kung ano yung parusa before, pinarusahan ng Diyos ng kamatayan, ang kasalanan, mga makasalanan ng tao sa magitan ng baha. Hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan. Pero of course, maraming salamat pa rin sa Panginoon because of faith, dahil sa pananampalataya. Dahil sa faith ni Noah, nakita natin na talagang naligtas si Noah at ang kanyang buong pamilya. Kumbaga, these verses are, kumbaga sabihin na natin, happy ending kay Noah. Because of his faith sa Lord, siya ay naligtas, na-spare sa parusahan, na sinapit ng sanlibutan, kaya Noah found favor in the eyes of God, dahil sa kanyang pananampalataya. And of course, tayo rin ngayon sa ating present day, no, we can find salvation sa kamatayan through faith in God, through faith in Christ. Okay, so yung mensahe na yan, hindi yan magbabago. Ngayon, bukas, magpakailanman, we are saved by grace through faith in Jesus Christ alone. So ngayon, titignan natin ay ang focus naman natin, since nakita na natin na si Noah ay naligtas, ang kanyang family ay naligtas, ang mga hayop ay naligtas, kumbaga naka-experience sila ng kaligtasan sa tiyak ng kamatayan, ng pagkalulod. Ngayong umaga po, ang focus po natin, titignan natin yung mga susunod na verses. So specifically sa verse 20 to 22, after na mawala ng tubig, yung baha, diba? Lahat ay nakalabas na sa arko, ang mga hayop ay nakalaya na, sila ay nakaranas ng kaligtasan mula sa kamatayan. Titignan natin kung ano yung mga nangyari, kung ano yung mga kaganapan, ano yung mga naging response ni Noah sa kaligtasan na kanyang natamo. So nakita natin na naligtas si Noah sa tiyak na kamatayan, sa baha. So titignan natin this morning is Noah's response to salvation. Kung ano yung naging response niya sa kaligtasan na binigay ng Panginoon sa kanya at sa kanyang buong pamilya. And we believe na tayo, di ba, sa life ni Noah, tayo bilang mga believers ay maraming matututunan. Actually, pag pinag-aralan talaga natin ang maigi ang buhay ni Noah, ang dami natin matututunan sa totoong buhay. Kung sa totoo lang, yung buhay lang ni Noah, kaya natin tumagal ng ilang buwan kung pag-aaralan lang natin. Pero siyempre, hindi naman tayo, wala naman tayong luxury of time, no? So, dinadaanan lang natin to. Pero one of the significant lessons na pwede natin matutunan sa buhay ni Noah is yung response niya sa salvation. Kasi tayo rin naman di ba? Tulad ni Noah, tayo rin yung niligtas ng Panginoon sa tiyak na kamatayan. Sino rito ang magsasabi na niligtas na siya ng Panginoon? Di ba? Taas ang mamay na po. Hari tayo dyan. Walang nag-i-amen, wala? So si Noah ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Isus, may kaligtasan din tayo. Amen. Kala nyo, trick question, ano? Hindi ko kayo tayo ay makakaranas ng kaligtasan dahil sa ating Panginoong Isus. So ibig sabihin, may kita natin, sabi na kanina, maraming lessons na makukuha tayo kay Noah. Kasi dyan, dapat marunong tayong gumawa ng barko. Di ba? So,
Hindi kaya dapat marunong magkarating tayo. Pero isa sa pinakamahalagang matututunan natin sa buhay ni Noah is yung response sa kaligtasan. So, tingnan natin sa Genesis chapter 8, verse 20 to 22. Kung ano yung ginawa ni Noah. Yung scripture reading natin kanina. Yan. Sabi sa verse 20, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Okay, so ginawa niya, nagtayo siya ng altar. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. So nakita natin dito yung response ni Noah sa kaligtasan na kanyang naranasan. Anong ginawa niya? Naghandog siya ng sakripisyo. Ibig sabihin, nag-sacrifice siya sa Lord. Nag-worship siya sa Lord through burnt sacrifice. Tulad ng ginawa ng ninuno ni Noah, sila Cain and Abel, nagtayo siya ng altar. And the purpose nun is to worship God through sacrifice. Okay? So hindi, actually nakakatawa kasi pag natin yung verse, hindi naman siya inutusan ng Lord eh. Diba? Hindi niya sinabi na, okay Noah, sige, mag-sacrifice ka. No, it was Noah's response. Si Noah yung nag-initiate na gumawa ng altar. Hindi siya inutusan ng Lord to sacrifice anything. But out of Noah's gratitude, out of Noah's amazement at paghanga sa Diyos, di ba? Biruin mo, pinabahaan niya. Kamangha-mangha ang Panginoon. Out of faith, out of pananampalataya ni Noah, he worshiped God through sacrifice. At sa anong kaparaanan, ano pong ginawa niya? Kinuha niya yung isa sa bawat malinis na hayop at ibon. Okay, so ano natin balikan natin Yung pumasok sa arko ay ano yung ilang hayop yun? 2 pag unclean animals. Okay, pag sinabi kasi sa Bible, titignan po natin, merong 2 klase ng hayop. May clean at unclean. Pag sinabi pong clean o malinis, ibig sabihin, pwedeng kainin. Pwedeng i-alay at i-sacrifice as burnt offering. So, ano yung mga yon? Pwedeng ibon, mga tupa, baka, yun yung mga pwede. Yun yung ibig sabihin, clean animals, malinis na hayop. Pero may isang kategorya naman, unclean animals. Ibig sabihin ng mga unclean animals, hindi pwedeng kainin. At saka hindi pwedeng i-alay. O ano yung mga yon? Ahas, baboy, di ba? Sa Old Testament pa. Ano pa? Aso, bayawak, di ba? So, di ba, may mga hayop na sa scripture, clean and unclean because of the purpose of edibility, kung pwede kainin, or pwedeng i-sacrifice. Ngayon, pumasok sa arko, isang pares ng unclean. So, ang sabi ni Lord, nasa Genesis chapter 6 or 7 lang tayo, na pag unclean animals, tag-isa lang, isang babae, isang lalaki. Pero pag clean animals, 7. Diba? Nakalagay. Kailangan tag-7 sa clean animals. So, anong ginawa ni Noah? Out of all those animals, actually, hindi lang isang sinabi din, lahat ng malilinis na hayop. So, ibig sabihin, sa lahat ng malinis na hayop na pumasok sa arko, 7 yun, kumuha si Noah ng tag-iisa doon. At ang ginawa ni Noah, so definitely itong altar na to, hindi lang isang maliit na altar na to, definitely malaki to or marami. Kasi sa dami ng hayop na isa-sacrifice ni Noah. At ang ginawa niya, diba, in-offer niya sa Lord. Actually, pag isipin mo, diba, sa sitwasyon na yun, 7 na lang yung, example, sa tupa. 7 na lang yung tupa sa buong mundo. Diba? 7 na lang, kasi nalipon niya lahat. 7 na lang yung tupa. Tapos ang gagawin mo pa, i-offer mo pa yung isa. No? Actually, pwede naman sabihin ni Noah na, Lord, paramihin ko muna itong mga tupa. No? Pag medyo marami-rami na, pag nasa 50 na yung tupa, saka ako mag-offer. Pag medyo madami na. No! Anong ginawa ni Noah? Right then and then. Diba? Nag-offer siya. So, kumbaga, nakita niya na paggamat costly yung 7 hayop, diba? Kumbaga, may chance na maging endangered species yung mga hayop na yun kung nag-aaral tayo ng science. Pero alam ni Noah na yung cost na yun is far more greater
Far more greater na pag-alaya niya ang Panginoon kaysa sa cost niyo na ginawa niya. So hindi lang sa tupa yun, sa lahat ng malinis na hayop. So makikita natin dito yung nature, no, ng true sacrifice. Next slide, ang true sacrifice, a great sacrifice is a costly sacrifice. Ang ibig po sabihin nun, you cannot offer God something na hindi mahalaga at hindi importante sa inyo. Okay? So, a great sacrifice is a costly sacrifice. Ang ibig pong sabihin nun ay hindi natin pwedeng ibigay sa Diyos ang isang bagay na hindi mahalaga sa atin. Hindi natin pwedeng ibigay sa Lord ang isang bagay na hindi importante sa atin. Kasi yung nature ng po sacrifice eh. Diba? O na, example, Lord, bibigay ko po sa ito kasi marami naman ako niyan. Lord, bibigay ko po ito kasi hindi ko naman ito kailangan. Lord, bibigay ko po ito kasi hindi yan mahalaga sa akin. Palagay nyo ba that's sacrifice? No. Kasi totoong sacrifice, the nature of true sacrifice is a costly offering unto God because it pleases Him. In nature ng true sacrifice, dapat it has a dear cost sa atin. At ba naman tayo, iba-iba tayo ng costa, no? Sa time ni Noah, very costly yung mga hayop na yon. Sa atin ngayon, we don't know each of everyone's mga importante sa buhay natin, costly sa atin. But definitely, the principle of giving sacrifice to God, which is costly to us, still remains. Buksan nga natin sa Mark 12, verse 41 to 42, ito po yung instance na si Jesus Christ ay nakaupo sa temple. Sabi sa 41, nakaupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo, yung offering box. At pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. So definitely mayayaman to. Ay, Lord, bibigay ko sa inyo. Marami naman akong pera eh. Diba? Ay, bibigay ko sa inyo ng 100,000 kasi 10 million naman ang pera. So marami naman akong pera doon. Ito, iba yung ginagawa nung panahon na to. Pero verse 44, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. So very specific, no? Biyuda na, dukha pa. Tapos naghulog ng 2 salaping tanso, 2 coins of silver. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Diba? Nakita niyo yung ginawa ng biyudang yun. Anong ginawa ni Jesus? Sabi niya sa mga disciples sa verse 43, halina kayo, 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Bunuin nyo, out of so many people na nagbigay ng kanilang salapi sa tithes and offering, nakita ni Lord na itong biyudang to ay nagbigay ng pinakamalaking halaga sa lahat. Verse 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang, kasi nga sobra, marami naman silang pera, wala lang sa kanila yung kaya nilang ibigay sa kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. So definitely, 2 pieces of silver ring, yun na lang yung pera ng babae nun. And he offered it to the Lord. Binuin nyo, very interesting. Alam nyo bakit na-please ang Lord doon sa ginawa ng babae nun? Kasi she has a faith na kahit wala siyang pera, magpapabay ng Panginoon sa kanya. Pero may kabubuhay, kung tayo yun, Lord, last 200 na lang to. Pag binigay ko po ito sa inyo, di ba? Magugutom ako. Matipong ganun. Pero no, itong view lang to, she gave everything to the Lord. The same way na napakahalaga sa view lang yun, yung 2 denarii, 2 pieces of silver na yun, na ibinigay na sa temple as offering, is the same way na napakahalaga kay Noah na mga clean animals na in-offer niya nung time na yun nung time na sila ibumaba sa barko. Their sacrifice are very costly. Mahalaga sa kanila, importante, di ba? Mahirap bitawan.
mahirap ibigay. In short, those are costly. And that's actually sa lahat ng mananampalataya, all the believers, lahat po tayo inutusan ng Lord to offer sacrifices sa Kanya. To offer sacrifices to Him that is costly to us, na mahalaga sa atin. Bagaman ito yung mga importante sa buhay natin, kaya natin itong bitawan at ibigay sa ating Panginoon. Diba? Tulad ni Noah, tulad ng palo sa templo, out of their gratitude, out of their adoration, and out of their faith sa ating Panginoon, tayo ay tinatawag na mag-offer sa ating Lord something that is costly, mahalaga sa ating buhay. So, paano naman yun pa? Paano naman yung may desire naman kami mag-offer sa Lord, ibigay sa Lord ang mga mahalagang bagay. Ano-ano po ba yun? Ano-ano po ba yung mga bagay na pwede natin i-offer sa Lord? So, magbibigay tayo ng ilang examples dito, but definitely hindi lang hindi pwede natin i-offer sa Lord. Okay? So, bago tayo pumunta, ako sa patotoo, nung kami po ay nagpakasal ng misis ko, no? So, sabi ako sa kanya na gusto kong mag-Bible school. Sabi ko, gusto kong sumunod sa Lord. And syempre kami nagsisimula pa nun. So, definitely yung resources namin is very limited kung mag-Bible school ako. Dahil si wife lang ang nagtatrabaho. Pero nung naging desisyon namin mag-asawa, sige, pumasok ka sa Bible school. Diba? Okay lang. Magpo-provide ang Lord. That is our sacrifice. Inaalay mo yung buhay mo sa Panginoon. Lord, pagsunod ko sa inyo, kakapusin kami. Darating yung point na isang tayo, isang tuka kami. So, gagawin namin ito. Because this is our sacrifice to you. At nakita naman namin sa buhay namin, grabe faithful ng Lord. Kita naman natin sa buhay namin na napakabuti ng Diyos. Lahat ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Wala kaming ambag sa ginagawa natin sa buhay namin. Ang ambag nga lang namin dito yung mga kasalanan at kapalpakan, maling desisyon namin. But everything that is good, that is happening in our lives, is all because of God. All because of God. Dahil in-offer natin yung mga bagay na mahalaga sa buhay natin. So ngayon, tingnan natin this morning, mabilis lang, no? Tingnan natin yung some of the example, major examples. And I believe, bawat isa sa atin ay may mga personal na mga mahalaga sa buhay. Yung iba sa atin, gustong i-offer ng kanilang buhay sa Lord sa pagsunod sa pagsunod sa Lord sa ministry. Hindi natin alam. Yung iba, tinatawag ng Lord mag-missionary. Diba? Yung iba, hindi natin alam ang pagtawag ng Panginoon. So, itong salita ng Lord is very general. Okay? So, hindi ko kayo pwede personalin. Hindi ko pwede sabihin na, ito si Step. Ito gagawin mo, Step. Ito bigay mo. Hindi ganon. Ito si Tita. Ito gawin mo. No, hindi ganon. These are just general examples para makita natin kung ano yung principle behind of giving true sacrifice sa ating Panginoon. Tulad ng ginawa ni Noah. Number one, na pwede natin possible na ibigay is resources. Sabi sa Philippians 4:18, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipay, ang liyab na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong niyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. One of the interesting ang church po ng Philippi ay very giver. Mapagbigay sila. Pero sa totoo, hindi talaga sila mayaman. Yung mga taga-Philippi, hindi talaga sila mayaman. Pero they are givers. Ibig sabihin, nagbibigay sila kahit in spite of their mahihirap, they still give. So, tandaan natin that, mga kapatid, we are blessed to be a blessing. Sabi ng Kairos, so, tayo ay pinagpala ng Diyos para maging pagpapala. Sabihin nga natin sa katabi natin, ikaw ay pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala. Diba? We are blessed
to be a blessing. At actually, sa totoong buhay, hindi naman kailangan ni Lord yung kayamanan natin, yung mga resources at pera natin. Eh. Di ba? Sa totoong buhay. Si Lord na yung nagbibigay niya sa atin eh. Ang Panginoon na yung nagbibigay sa atin yan. So hindi ko pwedeng sabihin dito na, ibigay niya lahat ng pera niyo dito sa tithes. Kailangan niya ni Lord. No! Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Okay? Malinaw yan ha? And definitely, hindi kailangan ng repair natin dahil sa sources of everything. But our resources dito sa lupa, mga kapatid, ay pinagkatiwala po sa atin ng Lord to fulfill a purpose. May layunin. Hindi aksidente na pinagpapala tayo ng Diyos. Hindi aksidente na binibigyan ka ng resources ng Diyos. May purpose at plano ang Diyos sa buhay natin. Kung sinasabi natin na may planong Lord sa buhay natin, definitely sa resources niya may planong Diyos. Definitely sa pinag-aaralan nyo sa college, may plano ang Diyos. Definitely sa mga negosyong tinatahak nyo ngayon, may plano ang Diyos. Definitely sa trabaho nyo ngayon, may plano ang Diyos. Sa lahat-lahat, kaya sa buhay natin, may plano ang Diyos. Ibig sabihin yan, tayo ay pinagpapala, pinapayaman, binibigyan ng resources, binibigyan tayo ng Lord ng mga blessings para hindi natin enjoyin, okay? Hindi niya sinasabi na, bless kita para mag-enjoy ka sa buhay, no? Sabi nga ng Lord, talikuran mo ang lahat eh. Diba? Seek ye first the kingdom of God, sinasabi ng Lord. So, ibig sabihin, hindi tayo pinagpapala para magpakasasasa tayo sa kayamanan dito sa lupa. Hindi tayo pinagpapala para, magpalaki ng tiyan, no? So, hindi tayo pinagpapala ng Lord para palaki ng mga tahanan natin, parami ng sasakyan natin, no. There's a grander purpose sa kayamanan, sa resources na binibigay ng Lord sa atin. Our resources has divine purpose. May layunin ang Diyos na gusto niyang matupad sa pamamagitan natin. And definitely, all of the reasons sa pagpapala, mga blessings na natatamo natin is to offer Him through sacrifice. Of course, totoo naman na mahalagang resources sa buhay natin, kailangan natin para mabuhay. And ang mga bagay ito ay importante. Kaya makikita nga natin kay Noah, di ba? He was blessed. Makikita natin doon na sa templo, sa palo, doon sa templo. Those resources are very important to them. Itong mga kayamanan, mga resources na binibigay sa atin, Lord, importante din naman to, di ba? Importante itong mga bagay na dito sa lupa. But they still gave it to God. Pinigay pa rin nila ito sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin what we're trying to say na yung resources natin sa lupa, God is fulfilling something out of it. Lagi natin iisipin na may gagawin ng Diyos. And our resources are part of it. So for example, katulad nun, sa Palawan, nag-church building ang Palawan doon. Ngayon, gumagawa sila ng bagong church. So tayo yung pinagpapala ng Diyos, we are blessed by God somehow to bless others. At example lang, sa anong kaparaanan, sa pagbibigay ng tulong sa Palawan. Diba? So, ibig sabihin, yung purpose ng pera mong yun, hindi mo para ubusin sa makamundong kayamanan, pero gamitin sa karya ng Panginoon. Isa na pong example yun. Pero kung kayo ay willing na mag-support sa Palawan, you are very much welcome and we are encouraging nyo. Kailangan nila pastorya dito. Ng tulong. Diba? At actually, hindi lang naman sa bibigay ng giving eh. Hindi lang naman sa tithes and offering makikita yung true sacrifice natin. Maraming kaparaanan sa maraming pagkakataon that we can able to give God our true sacrifice. Kaya nga pumahalag ng mga kapatid na tayo ay we walk closely to God, tayo ay malapit sa Diyos. Mahalaga na tayo ay dikit sa ating Panginoon. Lagi tayo nananalangin, nagbabasa ng Kanyang salita, tayo ay namumuhay sa Kanyang banal na Espiritu. Alam niyo po kung bakit? Para malaman natin kung kailan yung mga pagkakataon na tayo ay dapat magbigay. Okay? Para malaman natin, kasi doon yung Panginoon, yung Holy Spirit that will convict us. Ito, magbigay na dito. Ito, tumulong ka dito. Ito, samahan mo to. Ubusin mo ang buong araw mo kasama sila. Kasi kailangan ka nila. Diba? It is the Lord. It is the Lord who will give us direction. Kung paano natin i-offer ang true sacrifices natin, ang resources natin. Ako po personally, nabibless po ako sa mga Bible school student natin. And definitely, I believe ang Lord ay nalulubog sa inyo. Binuhin yung mga tatay kayo, mga patro de pamilya, diba? Kayo nagtatrabaho, kayo nagpo-provide ng resources sa pamilya nyo, na dahil sa pagsunod nyo
sa tawag ng ating Panginoon sa buhay niyo, alam ko may mga consequence sa buhay niyo. Alam ko, I believe, kasi ako personally naranasan ko. May mga consequence yun, may mga result yun sa inyong buhay. Diba? Mahirap mag-Bible school. Diba? Kasi may mga pangangailangan ka, may pangangailangan pamilya mo. Diba? Uubos ng oras, uubos ng resources mo. Diba? Aatras yung hairline mo kasi may stress ka sa pag-aaral. Diba? Talagang mapupuyat ka. Diba? Puputi yung buhok mo. Itim na itim, paglabas mo, puting-puting na. Diba? As after po ng klase mo, di ba, may mga responsibilidad ka pa sa bahay, sa asawa mo, sa mga anak mo. Di ba? Very costly yung pagsunod mo. Definitely there is cost sa pagsunod po ninyo. Pero yung pagsunod nyo sa tawag ng Diyos, those are true sacrifices. This is your true sacrifice. Kaya mga misis, mga anak, this is your true sacrifice sa ating Panginoon. Yung pagsuporta nyo sa kanila, yung wholeheartedly, bagamat nakikita nyo na sila ay talagang digdig sa pag-aaral, di ba? Those are true sacrifice ng pamilya nyo sa harapan ng Panginoon. And I believe, based on the Word of God, si Lord ang nabibis. So number one, resources natin. Sa kaanong kaparaanan na tayo ay magamit natin ang resources natin to be true sacrifice sa ating Panginoon. Pangalawa po, na pwede natin i-offer sa Lord, praises and worship. Praise and worship. Sabi sa Hebrews 13 verse 15. Kaya lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga lapi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. So definitely, yung scripture ng Hebrews pertains to songs of praise, di ba? But not limited to songs, no? Mga papuri, pagsamba, ano pa, mga talents and skills, ano pa, mga abilities natin, mga kaalaman, hindi lang music related, di ba? Pinag-aralan natin, yung experience natin, yung time natin na magkakasama tayo sa lugar na to, these are offerings of praise and worship to the Lord. Kaya sabi ni Lord, magsama-sama kayo. Palakasin nyo ang bawat isa. So definitely these are sacrifice of praise and worship sa ating Panginoon. Ano man yan, kakayanan, kaalaman, talino, experience sa buhay, yung pagsama-sama natin bilang isang church, yung fellowship, yung prayer natin, yung congregational worship, lahat yan ay form of worship, form of sacrifices sa ating Panginoon. Kasi nga lahat yun importante sa atin. Diba? Importante lahat ng bagay yun. Importante natin yung sa atin yung skills natin. Importante sa atin yung talents natin. Importante sa atin yung wisdom, yung kaalaman, yung oras natin. Diba? Importante lahat ng bagay na yun. At pag ino-offer natin sa Lord, diba? Ito ay sacrifices. Importante sa atin yung mga skills natin, yung mga kaalaman at katalinuhan natin, yung mga abilities natin, na sa mahabang panahon ay pinagyaman, pinalish natin, pinag-ingatan natin, talagang ginawa natin na ito ay, at ginagamit mo ito para sa Panginoon. Those are sacrifices. Those sacrifices. Diba yung oras natin? Ngayon nga ito, diba? Imbis na ginagawa, ini-spend mo yung oras mo, biro mo 3.5 hours tayo nandito. Instead na ikaw ay ginagamit mo yung 3 oras at kalahati niyo sa mga makamundong bagay, ginagamit mo yun sa mga pangsarili mong kagustuhan, nasa mall ka, nagpapalamig, nasa kung saan ka, nagsusugal o nanonood ng sports, di ba? Imbis na nandun ka, you are here na nakaupo dyan, those are offerings. Diba? Hindi natin napapansin, hindi natin nakikita, those are true na inuubot. Imbis na ginagawa natin yung udyok ng mundo tuwing linggo, tayo ay nandito nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon, tinatanghal isa sa ating mga buhay, tayo ay pinapalakas natin ang bawat isa dito sa lugar na to. Those are true sacrifices sa mata ng ating Panginoon. Diba, napatuwa nga yung testimony ni Sister Sheila, diba? Sa ibang mga bansa, yung mga churches doon, yung mga Christians doon, they are persecuted. Pinipersecute sila just to come together, to listen to the Word of God, to have fellowship with one another. Anong kapalit nun? Makukulong sila. Those are costly. Kaya tayo dito yung discomfort lang eh.
bagyo, ulan lang, mainit, traffic, yun lang yung discomfort natin. Pero sila, kinukulong for their faith. So definitely, it is costly. It is costly sacrifice to the Lord. Ano pa? Ito sana wag lalaki ulo nyo. No? Buti wala dito si Ras. No? Nakabibes po kay Ras. Kasi si Ras po ay galing pang Quezon City. No? Sa Quezon City siya nakatira. And every Sunday, siya ay nag-commute para lang makasama natin sa worship service. So ang suggestion po ni Pastor Bobby sa kanya, tsaka kay Steve, kasi sabi ni Pastor Bobby, ba't hindi lang kayo maghanap ng church na medyo malapit? So, which is valid naman. Kasi mga bata lang yun. Mga bata lang naman valid reason naman. Anong response ng dalawa ni Russell sa ni Steve? Sabi nila, we will not offer sacrifices to the Lord that cost us nothing. Ito sabi nga ni Pastor Bobby, nakahimik siya nun. Narimulok siya dun. Sabi nila, Russ, hindi kami maghahandog kay Lord ng anumang walang halaga sa amin. Diba? Grabe yung statement na yun na kinuha nila from KDB. Those are genuine sacrifices to the Lord. And definitely napiplease doon ang Lord. Sa paghihirap niya sa pag-comment dito, napiplease doon ang ating Panginoon. Another example, huwag na nalalaki yun nyo. Dahil sila Kuya Randy at Ate Ana. Again, ganoon po sila na nabibless po ko sa kanila. Ngayon kasi tagatanag na lang sila, lapit na lang nila. No? Pero dati po, every Sunday, galing po yan silang Caloocan. No? Nagmumotor sila. Para lang makasama tayo, just to praise and worship the Lord, para maka-fellowship tayo at makasama tayo, para makapakinig ng salita ng Diyos. And definitely, hindi madali yung ginagawa nila. Diba? Definitely, the cost, yung pamas yung gas, yung pagod, yung oras, pagtigiis sa traffic, late ka na nakaka-uwi, yung naakmuti ka palagi na aksidente sa daan, those are costly things. But they choose to offer it to the Lord. They choose to offer it sa ating Panginoon. Ano ba? Yung mga pastors and missionaries natin. Pero praise God sa kanilang mga buhay, diba? Every week, rain or shine. Talagang umakit sa mga outreaches natin, sa mga kabundukan, sa mga malalayong lugar. Just to reach out sa mga daughter churches natin. Para lang ipahayag ang salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, we are so blessed sa buhay niyo. Hindi man namin kayo napapasalamatan dito sa lupa. The Lord is pleased sa buhay niyo. Hindi man namin kayo mababayaran, masisweldohan dito sa lupa na to, but we believe ang kayamanan at ang reward ninyo ay nasa langit. Na kahit kailan na hindi namin kayang bayaran. Na kahit kailan hindi kayang bayaran ang bulsa namin dito. So si Lord na lang bahala sa inyo. No? Si Lord na bahala mag-reward, mag-sweldo sa inyo. But we are blessed sa mga buhay niyo. Para matulungan yung mga tao sa liblib na lugar, para kasi sila spiritually, ibahagi ang salita ng Lord sa kanila. Definitely, mahirap ang ginagawa nila, to be honest. Mahirap na pumunta sa isang mga, pero mo ilang araw, di ba, sa Macantoc, sila Tongchona, sila Sheila, sila Arlie, di ba, sa Palawan, sila Pastor Ayoli, sa Kanumay, sa Santo Niño, sa Pinagsabilan, sa Daong, malalayong lugar. Ito mga pastors and workers natin, ito yung ministry na to, it cost them something. It cost them something very important sa kanila. Pero ginagawa nila, no? It cost them time, it cost them effort, it cost them resources, it cost them emotion, their profession, their strength. Ginagawa nila ito lahat para sa Panginoon. As a form of true sacrifice sa ating Panginoon. And definitely, I believe sa ginagawa nyo, lahat ng ito ay pleasing aroma of sacrifice sa harapan. Number 3, last but not the least, of course, ang pinaka-importanting sacrifice na dapat natin i-offer sa atin ay ang ating mismong buhay. Sabi sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, for the sake of the goodness of grace of God, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Mga kapatid, yung pamumuhay po natin ayon sa kalooban ng Lord, yung righteous living natin, katulad ng ginawa ni Noah,
na yan ang pinapakita na pinakamataas na pagsamba natin sa ating Panginoon. Okay? So yung buhay na binago niya, yung buhay na kalugod-lugod sa harapan niya, yung buhay na nananalig, naniniwala, nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, that is the highest worship that we can ever give to the Lord. Okay? Buhay na umiiwas sa kasalanan, buhay na lumalayo sa kasalanan, at malapit sa kabanalan at katwiran ng ating Panginoong Hesus. Yan po, mga kapatid, is the highest form of sacrifice that we can ever give. Yung buong buhay natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Kung tayo po ay namumuhay righteously, malayo sa kasalanan, di ba? Buong buhay, buong pagkatao natin, sinusuko natin sa Lord, that is true sacrifice. Kasi nga, ang buhay natin, di ba? Ang pinakamahalagang bagay na meron tayo. Ano ba yung pinakamahalagang bagay na meron tayo sa lupa? Di ba buhay natin? O kunwari, ganito. O, kunyari, Randy, bibigyan ka ng 100 million pesos ngayong araw na ito, tatanggapin mo ba? Siyempre, di ba? Lahat tayo tatanggapin natin. Pero parang pag sinabi, pag binigay siya yung 100 million na yun, bukas mamamatay ka na. Tatanggapin ba natin? Di ba, no? Na, sila yung 100 million mo. Yun kasi ibig sabihin, mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa gaano ka makalaki sa labi. And anong sabi ng nature ng true sacrifice? It costs you something na important sa iyo. At since ang buhay natin, ang pinaka-importanting bagay na pinangahawakan natin sa lupa, ito rin yung pinakamaganda at pinaka-totoo, pinakamahal na sacrifice na pwede natin i-offer sa Lord. Kaya nga, diba, anong nilakanta natin? Lord, I offer my life to you. Kasi yung pinakamalaking offer natin sa Lord. Na out of gratitude, out of our response sa kabutihan ng Diyos, ibigay natin sa Kanya ang ating buhay. Dahil ang buhay natin, ang pinakamahalaga na meron tayo sa lupa, pinaka-iniingatan, pinaka-importante, walang katumbas na anumang bagay. Na ang Lord, ang ating Panginoon, na i-offer natin ang ating buhay sa Kanya, hindi return na siya ang maghahari, siya ang mamumuhay, siya ang makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Definitely, this is the most important sacrifice na pwedeng ibigay natin sa Kanya. Dahil ang buhay natin that we held dearly, at pag ito ay inalay natin sa ating Panginoon, itong buhay na napaka-importante na ito sa atin, this is our personal, true sacrifice sa ating Panginoon. And actually, itong sacrifice na ito ng buhay natin, iniutos ito ng Panginoon. God commands it. God demands it. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ang sabi sa atin ng Diyos, magpakabanal kayo dahil siya ay banal. So it is a command sa atin. So definitely we have to, God demands the sacrifice of our life sa Kanya. Gusto niya, unahin natin siya. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Mahirap po ba yun? Yes. Ba? Will it cost us anything? Yes. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali. Diba? Ang pagsunod sa kalooban ng Lord ay hindi madali. Ang pag-offer ng buhay natin sa Lord, ang pagtitiwala natin, ang paglagak ng lahat-lahat natin sa Lord ay hindi madali. But will it please God? Yes. Will definitely please the Lord. And these costly sacrifices natin, yung buhay natin, yung praises and worship natin, yung resources natin, these pleases at nilulugod ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa Genesis chapter 8, verse 21 to 22, ano sabi ni Lord nung nag-offer si Noah? Nang maamoy ni Yahweh. Again, yung maamoy, anthropomorphism, no? So, hindi naman literal na dahil amoy barbecue, hindi na nagpabangon. But the Lord, ang ibig sabihin nung naamoy niya, natanggap niya yung offer of faith, of true sacrifice ni Noah, nababangong sa amin nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na isusumpa ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipuli-puli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon.
Verse 22, napakaganda. Hanggat narito buo ang daigdig, tagtanim, tag-init, palaging sasakit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapati. Because of the true sacrifice na ginawa ni Noah, diba? God made a covenant. And actually next week, ito yung pag-uusapan natin that God is a covenant-keeping God. Ng Diyos ay nagpapangako. And that God, after this sacrifice ni Noah, God declares His faithfulness through this beautiful covenant na hindi niya nasusumpay ng lupa dahil sa kasalanan ng tao, hindi niya nagugunawin ng mundo. Diba? Hanggat may mundo, patuloy pa rin umikot ang planetang Earth. Because of true sacrifices that please God, nalugod ang ating Panginoon. So in our conclusion, sa pagtatapos natin sa umagang ito, ito yung question siguro pumasok sa isip mo. Bakit napiplease ang Lord sa costly sacrifice? Diba? Sabi natin kanina, ng response ni Noah ay costly sacrifice because it pleases God. Ngayon, hindi question, bakit natutuwa ang Diyos sa costly sacrifice? Bakit ang Lord ay, why is it God is pleased in those costly sacrifice? Because God is pleased in a costly sacrifice because He Himself sacrificed with great cost. Siya mismo, ang ating Panginoon mismo, He Himself offered ang pinaka-costly, ang pinaka-importante, ang pinaka-mahal, ang pinaka-mahalagang sacrifice sa buong universe. Diba? He Himself offered. Diba kaya nga nagawa ni Abel, ni Noah, ni Abraham, and so many people in the Bible that they were able to offer sacrifices sa Lord dahil ang Diyos mismo ang kanilang sinusunod. Dahil ang Panginoon mismo, siya mismo ang originator of the costly sacrifice. God wants costly sacrifice from His people, mula sa atin, because it shows His people, tayo daw po, is being conformed to the image of His Son, Jesus Christ, who is the greatest display of costly sacrifice. Pinunin mo yun, yung sacrifices ni Abel, ni Noah, ni Abraham, nung balo sa temple, yung mga sacrifices po natin yung sa lupa will never be able to compare sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Christ offered Himself. At yun yung ini-imitate natin sa buhay natin. That is why we are offering these things. Kaya inaalay natin itong mga costly things na to. Kaya binibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon mismo ang nagbigay ng sarili niyang buhay para sa atin. Kaya, di ba, Christ is the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, ang pinakamahalaga, pinakamayaman, pinakamahal na inoffer sa kasaysayan ng the whole universe. That is Jesus Christ. Kasi ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Ephesians 5, verse 1 to 2. Yamang kayo'y mga anak na minahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So this is the reason kung bakit napipis ang Lord sa mga costly sacrifices natin. Because we are, by those sacrifices na ginagawa natin, nakikita ng Panginoon si Jesus Christ sa atin. Diba? Again, ang pinaka-summary, ang pinaka-summary ng nais ng Lord para sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya ay maging kamukha, maging kawangis, at katulad ng ating Panginoong Hesus. Amen? At pag tayo, out of gratitude, tulad nila Noah, out of adoration, out of faith, tulad nung widow sa temple, ay nagbigay ng mga costly sacrifices ito, it pleases God, nalulugod ang Diyos. Kasi ang nakikita ng Lord sa bawat isa sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. God is pleased sa atin kasi nakikita sa atin si Jesus Christ.
Hindi siya na-please ng mga sarili nating actions. Kaya di ba, we will never be able to please God in our own strength, not on our own might, but by the Spirit of God. That's Christ na namumuhay sa atin. That is why we will be able to please the Lord. Kasi nakikita natin si Jesus. Nakikita ni Lord si Jesus Christ sa atin. When we offer these costly sacrifices to the Lord. Tayo po natin kumain. Yes, Lord. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa kabutihan, sa yaman ng habag mo at awa sa buhay mo. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ni Noah. Nakita namin na kanyang naging response, O Lord, sa kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa kanya at sa kanyang pamilya. He offered true sacrifice. And Lord, we believe that na kami rin, Panginoon, na mga niligtas mo sa kasalanan, sa kamatayan. Lord, we believe that our response, Panginoon, tamang response is to offer also our sacrifices to you. Alam namin, Panginoon, na iba't iba kami ng situation, but Lord, the principle behind these sacrifices, Lord, is still the same, Lord. That we will offer you something that will cost us something. Na hindi kami magbibigay ng mga bagay na hindi mahalaga sa amin, but Lord, we will give to you things. Bibigay namin sa iyo, Panginoon, yung mga bagay na mahalaga sa amin. Even ang aming buhay, Panginoon. We will offer it to you, Panginoon. Dahil tunay nga na ikaw ay karapat-dapat na pag-alayan ng aming buhay. Dahil ikaw mismo ang nag-alay ng iyong buhay para sa amin. At marapat-dapat lang, Panginoon, na itong maiksing buhay namin dito sa lupa, ibigay namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ibigay namin sa iyo, Panginoong Jesus, the Lamb of God, the true sacrifice, who takes away the sin of the world. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pag-pray natin sa kanila na nawa, ang salita ng Diyos ay maging buhay sa kanilang mga buhay. Pamuhay, kasama ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Pagpalain po sila o Diyos. Diyos siya. Pag-abala sa ibang tao na ay natin nangangailangan. Sa mga Diyos, kaysa na po siya. Kayo sa amang mga sakit, karamdaman, sa amang mga aktivity. Pagpalain naman ninyo ang kanilang Diyos. Kita mo po na buhay niya alay sa inyo pagpapala po siya sa maraming nakapalibig. Let's also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Lord, muli Panginoon, kami ay buong puso nagpapasalamat sa katapatan mo sa amin, Lord. Maraming salamat sa iyong salita na aming narinig sa umaga nito at dalangin po namin na Lord God ang mga salita mo, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay maging buhay sa aming mga buhay at baguhin ang aming mga buhay ayon sa wangis at imahe ng aming Panginoon Jesus. Once again, sa aming pag-iwayo tayo, Lord, ikaw, Lord, ang patuloy na sumama sa buhay ng bawat isa sa amin. Guide us, Lord. Protect us, protect our family, protect our marriage, O Lord. Ikaw, Lord, na mag-ingat sa amin, Panginoon. At nawa, Lord,
Patagpuan mo kami mga tapat, Panginoon, hanggang sa tawagin mo kami pa uwi. At hanggang kayo maligob. So once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. God bless us all na, pagpalay ko tayo ng ating Panginoon. Sa mga anak ng Diyos.